Mag-proceed naman tayo sa panghalip. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan upang gawing mas malinaw at mas maayos ang pangungusap. Mayroong 4 na pangunahing uri ang panghalip. Ito ay ang panghalip panao, panghalip pananong, panghalip pamatlig, at panghalip panaklaw. Mahalaga ito sa mas epektibong komunikasyon upang maiwasan ang pag-uulit ng parehong salita. Ang panghalip panao naman ay ang isang uri ng panghalip na ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng tao. Ito ay may 3 panauhan. Ang unang panauhan ay nagsasalita tulad ng ako at kami. Ang ikalawang panauhan o kausap tulad ng ikaw at kayo. Ang ikatlong panauhan naman ay ang pinag-uusapan tulad ng siya at sila. Halimbawa sa pangungusap na si Ana ay mabait. Siya ay laging tumutulong sa iba. Ang salitang siya ay panghalip panao na humahalili sa pangalang Ana upang hindi ito maulit. Ang panghalip pamatlig ay isang uri ng panghalip na ginagamit upang tumukoy sa o magpakita ng lugar, bagay o kaisipan. May 3 uri ito batay sa layo ng tinutukoy. Malapit na nagsasalita o ito, dito, ganito. Malapit na kausap o iyan, diyan o ganyan. At malayo sa parehong nagsasalita at kausap o iyon, doon, ganoon. Halimbawa sa pangungusap na ito ay ang paborito kong aklat. Ang salitang ito ay panghalip pamatlig na tumutukoy sa aklat na malapit sa nagsasalita. At mag-proceed naman tayo sa panghalip panaklaw. Ang panghalip panaklaw ay isang uri ng panghalip na tumutukoy sa hindi tiyak na dami o bilang ng tao, bagay o lugar. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang lahat, sino man, anuman, ilan, kaunti at iba. Halimbawa sa pangungusap na lahat ng mag-aaral ay kailangang magsikap upang magtagumpay. Ang salitang lahat ay panghalip panaklaw na tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga mag-aaral nang hindi isasaad ang eksaktong dami. Ang panghalip pananong ay isang uri ng panghalip na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, bagay, dami, lugar o pangyayari. Ilan sa mga halimbawa nito ay sino, ano, alin, kanino, ilan, magkano, at bakit. Halimbawa sa pangungusap na sino ang dumating kanina, ang salitang sino ay panghalip pananong na ginagamit upang alamin kung sino ang dumating. Ang panghalip pamanggit. Ang panghalip pamanggit ay isang uri ng panghalip na ginagamit upang magsaad o maglahad ng pahayag ng iba. Karaniwan itong ginagamit sa mga pahayag na may pagsipi o pag-uulat ng sinabi ng ibang tao at mga karaniwang halimbawa nito ay anya o aniya. Halimbawa sa pangungusap na anya, masaya ba? Masaya siya sa naging desisyon niya. Ang salitang anya ay panghalip pamanggit na nagpapakilala na ang pahayag ay mula sa ibang tao. At dito na po nagtatapos ang lesson natin tungkol sa panghalip at pangalan. Maraming salamat sa pakikinig, Grade 4 Filipino.